hindi pa pala ito yung end. So, kaya sabi ko, it's a good news. Pasok na. I know. Hindi mo binigyan taas? Nakita yun, siyempre sinagot. Dahil bawal nga ang video, simple ko na lang siyang kinukuhanan. Pagkatapos ko nga lang malingat ng konti, napansin ko nakaupo na si Mami doon sa harap ng desk. Not once, but twice. I got it. Class Congrats. 7. Class Wait lang 7. ng 2 weeks for the card. Pwede na mag-drive. Uy, big time! Ayop, sarap. Sana all. So yun nga, ituloy natin ang kwentuhan mamaya sa bahay. Kamusta po kayo lahat? Kamusta po? OFW dito sa Canada. Marami na nag-alala, marami nang nakakamba sa sitwasyon ng mga status nila dito sa Canada. Tulad ko, ilang buwan na lang ba ako? November, December, January, March. 5 months na lang. Tapos na ang work permit namin. Pero ganun pa man, medyo naibsan yung pag-aalala namin. Alam niyo kung bakit? Intro muna tayo. So, hello. Welcome back nga pala ulit. So, tuloy natin yung usapan kanina. And before nga pala dyan, thank you sa lahat ng mga subscriber na bago. Thank you sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng hindi nag-skip ng ads. Thank you, thank you. And dun sa mga nag-comment sa akin ng same situation nila, huwag kayong mag-alala kasi everything happened for a reason. So kung halimbawa na patapos na yung kontrata natin, siguro na may mga naghihintay sa atin bagong pintuan na magbubukas para sa mga future natin. So, balik tayo dun sa topic. Kasi, nung last week, from nowhere, narinig ko sa mga kapwa ko staff na nasa Golden, British Columbia na yung mga kabatch namin doon, one of them is nabigyan ng extension ng work permit. So, meaning to say, may pag-asa. May pag-asa na ma-extend pa yung stay namin dito. So, kahit pa paano, hindi na ako masyadong nag-aalala kasi meron ng naka-experience na mag-extend. So, yun. So, ginawa ko is tinawagan ko kagad yung dati kong ka-work din sa BC na, uy, kamusta? Ano nangyari dito? Ayan, yan yung video. So, kamusta nangyari? Kamusta na yung pag-apply mo ng work permit? So, dun ko nalaman na nakapag-extend sila ng work permit nila habang naghihintay sila ng application ng LMIA na bago. Kaya lang, nagpaasikaso sila sa agency. So, yung agency na yun talaga yung agency namin na nagpunta kami dito sa Canada. Yung Global Hire Placement Services. Kaya lang, medyo pricey yung binigay sa kanilang amount nung pag-extend sa work permit nila. So, yun, ang pagkakasabi sa akin ni paring Ryan, ito kasama ko dati sa Golden, British Columbia, na 2 days lang nung simula nung in-apply nila yung extension ng work permit nila, na-approve na kagad. So, nagkaroon kagad ako ng pag-asa na sabi ko, so, kahit pa paano, may extend pa yung stay namin dito sa Canada. So, kailangan ko na lang is hintayin kung kailan. Kung siguro mga January, pwede na akong mag-apply ng extension ng work permit. Ang siningil sa kanila is $950 nung agency. Pero naisip ko na lumapit ulit kay Ma'am Eileen Peria dahil nga naalala ko pinababalik niya ako ng January kung wala pa rin akong makuhang update sa pag-renew ng LMIA ko. So, yun yung gagawin ni Ma'am na sinuggest na sa amin na extend mag-apply kami na extension of work permit. So, kaya kahit pa paano, nais yung pag-aalala ko talaga
Kasi hindi ko na alam kung anong uunahin ko sa dami ng mga plano, kung ano yung uunahin kong gawin, which is ready naman na kami kung uuwi. Wala naman kaming choice eh. Kasi syempre rules is rules. Hindi kami pwedeng mag-overstay, hindi namin pwedeng salungatin kung ano yung rules ng Canada. Dahil nga temporary lang naman kami. So last week parang hindi na ako nakakapagawa ng mga vlog kasi parang wala, nagbibilang na lang talaga ako ng buwan eh. So katulad yan, yung last na vlog ko is 6 months na lang kami. Tapos yun, hindi na nasundan kagad yun hanggang sa nagundas. Ito, nakalipas na ulit yung isang buwan. Hanggang sa naisip ko, wala naman siguro dapat na i-update or whatever. Kasi yun na yun eh. Yun na yung rules eh. So, kaya naisip ko na, sige, mag-work na lang ako. Parang wala na rin lang namang goal yung pagtatrabaho ko. Papasok na lang, uuwi. Sa sahod, papasok, uuwi. Sa sahod, magdi-day off. Parang gano'n na lang. Hindi ko na naisip na kailangan kong galingan kasi nag-goal ako na ma-achieve ko tong ganitong career or position or whatever. Eh, since wala na ako makitang longer time to stay. So parang wala, naging wala, hindi ko na inisip na magkaroon ng na ma-achieve yung everyday na pasok ko na katulad dati na at least sa isang araw meron akong na-accomplish. Ngayon, parang wala na. Hindi ko na maisip na okay na yun, yung nakagawa ko ng backup, nakapasok ako, basta nag-normal, wala nang motivation, wala eh, hanggang sa yun nga, tinanong ako nakwento ko na yun nung last na vlog ko na tinanong ako na ba't nga daw ako tahimik, ba't nga daw ako malungkot. Kasi jolly talaga ako eh, lively ako pagdating sa trabaho. Hindi ako yung bored na pag walang tao, hindi. Ako kasi yung tipo ng staff na laging positive, masaya, para mas masarap sa trabaho. Mas magandang or mas cool pagdating sa trabaho. So yun, hanggang sa sinabi ko sa operations manager ko na, kasi ma'am parang wala nang goal. Kaya sinabi niya sa akin na, ba't ka ba nag-aalala? Sabi niya, hindi kayo uuwi. Sabi niya. So and then, yun, okay sabi ko, ma'am, okay, kasi ganun lang, hindi ko naman alam kung ano mangyayari. Let's see ma'am, may alam naman natin kung ano yung rules ng Canada. So hindi natin alam, lalo lang at mas ang taas ng unemployment rate dito. Then, all of a sudden, nagbago kasi nakarinig nga ako ng ganong news. Yun, yung news na yun. Bukod dun kay Ryan, yung kawork ko sa BC, meron pang dalawa na mag-extend ng work permit nila. Yung isa is December, yung isa naman is nung November. So tatlo sila October, November, December. Lahat sila is pa-expired na. Yung extension nga pala nila is tumagal lang ng valid lang siya ng 6 months. So kung makapag-extend ako ng April plus 6 months, May, June, July, August, September, October pa ulit matatapos yung work permit ko. Siguro naman it's enough na para makapag-apply ulit kami ng bagong LMIA sa employer ko. So yun talaga yung nakakabuhay sa akin ngayon. So nagkaroon ako ng reason para at least bumalik yung pagiging positive ko sa trabaho, na-motivate. Alam niyo yun, di ba? Na nagkaroon ng goal. So hindi pa pala ito yung end. So kaya sabi ko, it's a good news. Pero, may pero pa rin dun. British Columbia yon, Alberta to. But still, naniniwala ako na pwede kaming mabigyan ng extension in God's perfect time. Wala lang, na-share ko lang sa inyo. At least, kahit papano, hindi na naghihintay sa wala.
Ang masakit lang nito, hanggang ngayon wala pa rin kaming update sa EOI dahil under ako ng AOS eh. Ang mga nabigyan lang ng mga invitation letter na makapag-apply ng PR ng galing sa EOI is yung mga tourism and hospitality. And unfortunately, wala ang baker sa tourism and hospitality. Kaya hindi ko mapili yung stream na tourism and hospitality. Well, ganun pa man. Okay na yun kasi kung ma-extend ako, marami pang magbabago, I'm sure. Totoo yung sinabi nila na ang Canada is pabago-bago ang rules nila. Well, ganun na nga. Yun na nga yung nangyari. Nagbago. And from today, November, December, January, February, March, April. So may 5 months na lang kami. But it's okay. So, yun lang. Gusto ko lang ibahagi sa inyo na medyo nabubunutan ako ng konting tinik sa pag-aalala. Kaya I'm just sharing my happiness kasi masaya sa feeling ko. Tapos, kung nanonood ka ngayon at hindi ka pa naman subscriber, please subscribe and click the notification button para ma-update ka hanggang sa journey ko na matapos yung 5 months ko, hanggang saan makakarating yung pag-aantay ng aming pamilya, kung saan kami maaabuti ng 5 months, kung nandito pa ba kami or tumawid na ba kami ng Thailand or uwi kami ng Pinas, or may mga bansa pa rin naman kaming pwedeng puntahan katulad ng Europe, or pwede kaming bumalik ng Dubai, or pwede kaming pumunta sa Macau. Let's see. Kaya kung hindi ka pa subscriber, please feel free, click the button, and salamat. Hanggang sa muli. God bless.